May national ID ka na ba? Pero mali-mali ang mga nakalagay na mga detalye dito? Ano ba ang dapat nating gagawin upang may resolba ang problemang ito? Marami kasi nagtatanong sa aking vlog na, Sir, paano ba itama ang mali sa ating national ID? Yung iba naman, nawala ang kanilang national ID at sila ay nagtatanong kung ano ba daw ang proseso kung ang iyong national ID ay nawala. At yung isa pa na nagtatanong, Sir, what if yung mukha ko sa national ID is burado na? Pati yung mga details ko sa aking national ID ay burado na. Ano yung dapat kong gawin para ma-replace po yung aking national ID at mabigyan ako ng bago? Yan ang ating pag-uusapan sa video kong ito. At kung kayo ay nagtatanong sa akin, ikaw gawa-gawa ka na ng vlog pero wala ka pa namang national ID. To be real po, meron na po akong national ID. Natanggap ko po ang aking national ID at dineliver po ito sa akin. Kaya naman, gagawa ako ng vlog para naman ipaalam sa inyo kung ano pa yung dapat kong ipaalam ng mga impormasyon. At sa pagka-check ko naman dito, wala namang mali sa detalyeng nakalagay sa aking national ID, kaya ginagamit ko ito sa lahat ng transaksyon. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video kong ito. Mag-comment ka kung ano yung gusto mong i-comment na mga concerns regarding sa ating topic ngayong araw. At kung gusto mong magpa-shoutout, just comment down below. Baka next nating vlog ay isa-shoutout kita. At also, malaman ko din kung sino yung mga nanonood sa aking mga vlogs. At saka, pwede mo akong tulungan by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated pa sa aking mga videos na i-upload sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At ngayon, samahan mo akong tuklasin ano ba yung dapat mong gawin para makakuha ka, or what I mean sa mga concerns na sinabi ko kanina, masagutan iyon. Let's go! Para sa kalaman ng lahat, ang ating national ID po is free sa lahat ng mga Filipino citizen. Wala po tayong babayaran sa pag-apply and even sa pag-deliver ng ating national ID sa atin. So pagka-deliver ito sa akin, wala akong inilabas na pera. Kaya naman, kung mayroon nag-offer sa inyo ngayon at sinasabi nilang legit sila na gumagawa ng national ID, huwag po kayong maniwala. Dahil madidetect po iyon ng PSA at PhilSys ang iyong ID kung ito ay gawa-gawa lang sa ibang tao or doon mismo sa PhilSys site. Ang mga PhilSys site po ay nandoon po yan sa mall, sa barangay, and even sa malapit na munisipyo sa inyo. Kung nais nyo po na magpagawa ng iyong national ID, pumunta po kayo doon at magpa-register. At sir, pwede po ba magpa-register online? Opo, pwede po tayo magpa-register online. Puntahan nyo lang po ang register.philsys.gov.ph para po doon tayo maproseso sa ating national ID. No to fixer po tayo dahil hindi po sila authorized person na magawa ng iyong national ID. Dahil kahit ang sabi nila na legit sila, ay hindi po yan totoo. Dahil ang ating thumb mark is unique po at kinakailangan po ito sa pag-apply at also yung iris natin sa mata. At kung sino man yung mga taong nalaman na gumagawa ng ganito ganyan, ay maaari pong makamulta at makulong. So, kinakailangan na ikaw mismo ang magpunta sa pinakamalapit na PhilSys or mag-process yan sa online para naman walang bayad. Para sa pangalawang tanong, paano kung ang ating national ID ay burado na ang mukha at saka yung mga detalye dito? Ano ba yung proseso na dapat nating gagawin upang mapabago ulit ang ating national ID? By the way, ang pagpabago at saka pag-renew ng ating national ID ay wala pong bayad. Free na free po ang pagproseso nito. So ano ba yung dapat mong gawin?
Unang-una is, kinakailangan mo itong dalhin ng iyong national ID, yung mga sira na, yung nawala na ang mga mukha, at saka yung detalye sa pinakamalapit na registration area or PhilSys site sa inyong lugar. So, sabi ko kanina na makikita ang mga PhilSys sites sa SM Mall, sa pinakamalapit na barangay, munisipyo, or kung saan ang pinakamalapit na PhilSys site sa inyo, pwede po kayong pumunta at dalhin nyo ang iyong napunit, or what I mean, yung mga nawala na, nabura na ng mga detalye sa iyong national ID. Pangalawa, at pagkadating mo doon sa PhilSys site, ang gagawin mo is mag-fill out ka ng replacement request form, and kinakailangan mo itong isurrender. O ibibigay mo ito sa iyong pinupuntahan na PhilSys site, at ibigay mo ito sa personnel na nandoon sa area. At pangatlo, ang gagawin mo is pagkatapos mo filled out, kinakailangan na double alert po tayo sa pag-filled out ng ating replacement na form, para naman maiwasan natin ang mali-mali dito sa ating national ID. So, pagkatapos mong ma-verify, ma-double check, at okay na lahat, so, ang gagawin mo, ibigay mo ito sa kanila, at meron silang gagawin. Mag-antay ka sa text galing sa PSA with your new Philippine national ID. So, baguhin ito, hindi na ito yung national ID mo, babaguhin po iyan. Bibigyan ka po ng bago sa PSA. Pero, expect po na hindi ganoon kadali. Like, yung iba, baka sabi nila, ay, nakuha ko naman iyon, baka madali lang ito makuha. It takes a months, a years before po maibalik sa inyo. Kasi ngayon, they are focusing sa releasing. Oo. They are focusing talaga sa mga naibigay pa, kasi marami na ang mga taong nagagalit, marami na taong hindi pa nila natanggap ang kanilang PhilSys ID. Kaya naman, yan po yung focus ng national ID ngayon, yung pag-release. And ngayon, papunta na tayo sa paano ba itama ang mga mali sa ating national ID. Ano ba ang mga laws na dapat nating alamin when it comes sa mga mali-mali ang ating pangalan, at saka yung mga nawala po na mga national ID, ating babasahin para po malinaw sa atin. Ayon po dito sa Revised Implementing Rules and Regulation of Republic Act number 11055, otherwise known as the Philippine Identification System Act, section po dito sa, kapag ipa-change po natin ang ating mga mali-maling mga detalye na nakalagay dito, for example, sa pangalan, sa middle initial, at sa surname, and even sa address, meron na po tayong babayaran. Kaya naman, I highly suggest and recommend na kung tayo po ay magbabalak na magpa-register sa ating national ID sa mga hindi pa na-register, ay kinakailangan po nating i-double check ang ating mga detalye na nakalagay. At saka kung magtatanong kayo, sir, magkano naman po ang babayaran sa pagpa-change po ng mga mali sa ating national ID? As of this moment po, wala pa pong ibinigay si PhilSys na exact amount para sa ganyang proseso, dahil as of this moment, they are really focusing sa pag-deliver sa lahat ng mga national ID, dahil napakarami ng mga tao ang hindi na maka-antay sa matanggap nila ang kanilang national ID po. Kaya naman, wala pa po. At ang source na ito ay galing po ito sa PhilSys na law. Para naman sa mga mahirap, punta lang po tayo doon sa DSWD at paghingi po ng Certificate of Indigency para po mapalibre
ang pagpatama po ng ating mga mali sa ating national ID. At kailangan po yan ipapakita doon kung saan po tayo magpapachange ng ating national ID ng mga mali. Ngayon, dadako na tayo sa proseso na dapat natin gagawin sa papa-change, papa-replace, pagpa-correct ng mga mali na detalye sa ating national ID. Unang-una is kinakailangan tayong mag-submit ng correction form at saka PSA birth certificate. Ang mangyayari dyan is i-verify ng PhilSys ang iyong biometric na masigurado nila na legit ang iyong paghihingi ng replacement. At pwede namang sa online tayo maggawa ng replacement. Ang gagawin lang kung ano lang is yung cellphone number at ma-double check nila yan at ma-authenticate nila kung ikaw mismo ay naka-register na doon sa PhilSys. As of this moment, hindi pa po napaprocess si PhilSys para sa mga magpa-correct ng kanilang maling detalye sa kanilang national ID, and even wala pa pong proseso para sa mga nawalang mga national ID. Ngayon lamang po ang kanilang pwedeng ma-process is yung mga replacement. Ibig sabihin, yung mga buradong mga national ID na mga detalye ay pwede na po sila mag-accept ng process. But then, it takes years before mo pa matanggap. Yung iba nga, 6 years na hindi natanggap ang kanilang national ID. Expect po na hindi talaga agad-agad makuha ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa PhilSys. So, konting tiis. So, abutin mo ng dekada ang iyong pag-aantay. But anyways, nasanay may nakuha kayong aral sa aking vlog ngayon at nasanay makuha ninyo ang iyong national ID sa mga hindi pa nakakuha. At mag-i-inform ako sa mga may mali at saka ng mga nawala ng mga national ID kung ito ay pwede process ng mga corrections at also makaprocess sa mga nawalang mga national ID. Hindi pa kasi nagbibigay ng information si PhilSys sa ganyang matter, kaya inaantay ko lamang at kapag meron na, hindi ako magdadalawang isip na ibigay lahat sa inyo ang mga detalye na nakukuha ko. Para naman, ma-inform tayo lahat dahil kahit kaibigan ko, ang nangyari sa kanyang national ID is mali. Is na male siya, ang nangyari sa kanyang gender doon sa PhilSys is female. So, contradicting, mali-mali. So, kinakailangan nating ipatama kasi medyo confusing siya kapag doon na tayo kukuha sa, what I mean ba, kapag ipapakita natin sa lahat ng transactions natin ba, tapos kung ikaw ay lalaki, tapos nandun sa yung national ID is babae, so hindi sila makapaniwala kung anong kasarian na meron ka. Kaya naman, ipapa-check natin yan, ipa-correct natin yan para naman wala tayong problema dahil ang national ID is pwede magamit sa lahat ng mga transactions or sa lahat ng mga establishments dito na kung makita mo yan, valid IDs mo na yan. O, kasi as of this moment, marami talagang mga tao na gusto makapagtrabaho and they need the IDs ba para naman makapag-proceed sila dahil ngayon, hinahanapan ka ng mga IDs even though kukuha ka na ng IDs para sa iyong pagtrabaho. Very mahirap, no? So, yan lamang po. Maraming salamat sa panonood. See you again and don't forget to subscribe.